Hello mga ka-precious! For today's video, samahan nyo na naman ako dahil magluluto na naman tayo ng ating uulamin ngayong araw. Woo! Napakasimple at napakadali lang ang putahin natin ngayon mga ka-precious dahil maaga-maaga ako bumangon para pumunta ng palengke at ito yung nabili ko, isda. At dahil isda nga yung nabili natin mga ka-precious, ayan, gagawin natin siyang paksiw na parang adobo yung style niya. So ngayon mga ka-precious, dahil nandito na yung isda natin, hindi natin maluluto yan pag hindi natin nalinisan. Kaya ayan mga ka-precious, nililinisan ko na nga yung isda. Tinatanggalan ko na ng mga hasang at mga bituka. Dahil hindi naman natin yan maluluto pag hindi natin tinanggalan ng hasang at saka bituka. O diba? So ayan mga ka-precious, ganito nga ako maglinis ng isda. Pinapakita ko sa inyo dahil ito yung nakasanayan kong paglilinis ng isda para mabilisan dahil ayoko talaga yung may naiiwang pang bituka sa loob ng isda pag niluluto na dahil hindi nakakagana kainin. At pagkatapos nga natin matanggalan ng mga hasang at bituka yung isda mga ka-precious, ayan, lilinisan natin yan at babanlawan natin yan ng ilang beses para malinis na malinis ang ating kakainin. O, diba? Ganyan dapat. Kung pwede lang yan sabunan, sasabunan ko yan para malinis na malinis talaga yung ating kakainin. Charot lang. So ayan, pagkatapos nga natin malinisan yung mga isda at nabanlawan na natin ng maayos ito mga ka-precious, ang gagawin natin is hihiwain natin ito sa gitna para marami at para marami tayong maluto at marami tayong uulamin. O diba? O sa isang piraso, dalawa na. Charing lang. Pinutol ko nga yan mga ka-precious, yung isang piraso para dalawa na siya. O diba, nakatipid. Pinutol ko yan mga ka-precious dahil gusto ko pag nilalagay na yan sa kaldero, talagang yung loob-looban at kasulok-sulukan ng buong katawan ng isda ay na lalagyan ng mga ingredients at para naman yung mga isda sa pagkain natin ay malalasahan natin ito at lasang-lasa yung mga ingredients na ating nilalagay katulad nito mga ka-precious. Ayan mga ka-precious, ihahanda na nga natin ang mga sangkap na ating gagamitin sa pagluluto ng ating adobong isda na paksiw style. Ayan mga ka-precious, nagdiktik na nga ako ng bawang at nilagay ko yan sa hinanda kong kaldero. Then, iniwahiwa ko na yung sibuyas dahil kailangan natin yan pag tayo ay maggagawa ng mga adobo style isda. Siyempre, hindi makakalimutan yung siling green dahil mas masarap yung medyo may anghang-anghang sa ating adobo style. O, diba, mga ka-precious? Then, pagkatapos nga yan, mga ka-precious, dahil nailagay na natin lahat ng mga ingredients, ay hindi pa pala lahat dahil mga sangkap pa lang. Then, ayan, lalagay na natin yung suka at saka tuyo at kunting mantika dahil adobo style nga yan, mga ka-precious. Hinalo-halo ko na nga lahat ng mga ingredients dyan sa kaldero, mga ka-precious, para isang salangan na lang ang gagawin natin pag natapos na natin tong paghalu-haluin lahat ng mga ingredients mga ka-precious. Kaya gagamitan natin yan ng mahiwagang sandok natin at halu-haluin natin. Napakarami nga nang nilagay ko dyan mga ka-precious na mga ingredients, seasoning, then naglagay din ako dyan ng tuyo at suka. Syempre adobo nga diba? Tapos ayan mga ka-precious, napakarami niyang nilagay ko para naman kahit simpleng putahe lang ay napakasarap pa rin yung ating kakainin. At nilagyan ko din yan ng laurel dahil pampabango yan at pampadagdag din yan ng lasa. Kaya ayan mga ka-precious, minikos-mikos na nga yan minsan para nga mailagay na natin ng isda at mapakuluan na natin to hanggang sa maluto. Ayan mga ka-precious, o diba, tinikman ko pa yan kung okay na yung lasa at pwede na ba natin yan ilagay yung mga isda. Then pagkatapos natin maghintay ng mga ilang taon talaga, ayan mga ka-precious, nilagay na nga natin yung mga isda, inisa-isa natin yan, nilatag dyan sa kaldero. Pagkatapos natin mailatag yung mga ka-precious, isasalang na natin yan sa ating mahiwagang kalan. O, diba? Ayan mga ka-precious, pakukuluin lang natin yan. Then, syempre para kumulo ng kumulo, kailangan muna natin yung takpan. Para naman maganda yung pagkaluto niya. O, diba? Ganyan lang kasimple yung lulutuin natin. Ay mga ka-precious, kaya hintayin natin yan na maluto hanggang sa kumulo. Wow, fast forward na tayo mga ka-precious. Ayan, kumukulo na nga yung ating paksiw na adobo style. Ayan mga ka-precious, ang bango-bango niyan habang nagluluto ako. Wow. Binaliktad ko ngayon mga ka-precious para masama siya sa ating sauce or sabaw. O, ayan, diba? Maghintay na lang tayo ng mga ilang segundo at luto na yan. Ganyan lang kabilis. Wow. O, diba? Ayan na yung finished product natin, mga ka-precious. Ang bango niyan at napakasarap niyan. Lalo-lalo na pag maabutan niya ng kinabukasan, napakasarap niyan.
at piprituhin nyo pa, ay napakasarap talaga niyan.